konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Good morning ho sa inyong lahat. Sabado na naman at syempre ho nandito ho ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 7, 2025. At syempre nga ho, ito Hunyo na ho, unang linggo ng Hunyo, at idineklara na nga ho ng Pag-asa yung panahon ho, no, ng tag-ulan. Talaga naman, bilis nga ho talaga ng panahon, no? Dati lang tag-init, ngayon tag-ulan na agad. At syempre ho, no, talagang sana naman ho, kaunti lang yung pumasok na bagyo ngayong taon sa ating bansa. At maganda ho ang topic ho natin ngayong araw. Pag-uusapan ho natin ang impeachment ni VP Sara Duterte. At syempre may mga kumakalat hong resolusyon sa Senado na di umano ay balak na hong ipatigil, i-dismiss, de facto dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito dito sa darating na sesyon ng Senado ngayong linggo. Kaya ako pag-uusapan natin yan at syempre at babasahin din natin yung mga komento ho ninyo. Ang dami hong gustong makapag-komento ho dito sa usapin ho na ito. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. At syempre, ang programa natin ay linggo-linggong tumatalakay ng mga napapanahong isyong legal at nagpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre, sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin na ngayong araw, inamin ni Senator Bato de la Rosa na siya ang nag-draft ng resolusyon para i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa di umanong resolusyon na wala nang sapat na oras ang Senado at hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang paglilitis sa Vice-Presidente. Ito ay matapos na iuurong ng Senado ang pagsisimula ng impeachment trial mula Hunyo 2 papunta sa Hunyo 11 upang magbigay daan sa mga legislative priorities nito. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 7, 2025, dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies na si Assistant Professor Michael Chu Jr.
Magandang araw, Professor Chu. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga sa iyo, Attorney Danny, at sa mga nanonood. Eto, Professor, no, may umiikot sa Senado ng di umanong resolusyon para i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sakaling matuloy ho ito, no, naayon ho ba ito sa konstitusyon yung gagawin nilang de facto dismissal? Hindi ito naaayon sa Constitution. Walang sinasabi o binabanggit ang ating Constitution patungkol sa dismissal ng articles of impeachment na na-surrender o na-transmit na sa Senate. No? So, ang kapangyarihan at ang susunod na proseso ay isang paglilitis na didesisyonan ng Senado. Kung meron mang dismissal, yung dismissal na iyon ay magaganap kapag inakwit ang isang nasasakdal sa impeachment. Alright, Professor, kasi sinasabi nila for lack of material time, etc. So matatapos na yung 19 Congress no, sa susunod na linggo nang hindi natin nakikita na nagkakaroon ng impeachment trial. So ang tanong ng bayan, maaari bang tumawid ang impeachment ni VP Sara sa 20th Congress? So may tuturing ho ba na parang continuing body ang Senado para dito sa impeachment na ito? Right. Continuing body talaga ang Senado, lalong-lalo na kung titingnan natin yung kanyang struktura na staggered or may 12 na nananatili sa midterm election based on their terms. No? So, meron tayong mga pronouncements from the Supreme Court na hindi siya continuing body, but ang konteksto nun ay yung legislative work or legislative investigations na may implications doon sa pag-hold or pag-detain ng isang tao na cite in contempt. But outside of that, particularly for special tasks tulad ng impeachment at yung nakita natin sa Pimentel na canvassing, they continue to perform those tasks outside of the legislative calendar without, having or nitpicking between which types of congresses. Lalong-lalo na dahil sa Constitution naman, ipagdating sa impeachment in particular, wala naman siyang sinasabi about 19th, 20th, whatever Congress. Ang sinasabi ng Constitution ay Senado bilang institusyon ang maglilitis at magdedesisyon. And so I think hindi insurmountable yung magpapalit ng Kongreso. Alright, sir. So, depende sa mga kaganapan, tila parehong yung mga pro at anti-impeachment ang maaring dumulog sa Korte Suprema. Maaari bang utusan ng Korte Suprema yung 20th Congress na magsagawa ng impeachment trial or maaari din ba kaya nilang ipatigil ito yung kung ginaganap man ito? So nakita natin in our history na may dumudulog sa Supreme Court patungkol sa impeachment na napakaingat ng Supreme Court sa impeachment kasi nga merong text yung tinatawag natin na textual commitment no sa impeachment power, initiation, and trial sa political branches na House of Representatives at Senate. So, sa tingin natin ay hindi basta-basta makikialam ang Supreme Court dito. Of course, we know that tulad nung nangyari sa Francisco versus House of Representatives na may mga legal questions na pwede mong i-raise sa Supreme Court and that can include whether the Constitution requires a trial or mandates a trial and whether that contemplates a dismissal as well. So in that sense, kung naidulog yung question na yan at ang natural consequence ay sasagutin ng Supreme Court na merong, for example, merong mandate, no? Merong requirement, then the consequence of that is kailangan magkaroon ng trial para siyang order to follow the Constitution. No, but that has not been resolved yet and we don't want to preempt the court. So sa ngayon, hindi natin makikita o hindi natin may expect na mag-order ang Supreme Court na mag-trial or hindi mag-trial or i-affirm ang kanilang dismissal kasi nga itong kapangyarihan nito ay nasa Senado. Alright, kung sakali naman na mabasura yung impeachment kay VP Sara, ano yung maaari pang gawin ng mga complainants at kailan sila maaring maghain uli ng panibagong impeachment complaint? We understand may 1-year bar rule ito, no? Saan manggagaling yung reckoning period ng 1 year?
So, base din sa ating case law, no, yung 1 year ay ika-count from the time na na-consider na initiated yung impeachment proceeding at based on that case, ito ay once na-refer sa Committee on Justice yung whether it's one or more than one verified complaints kasi ito yung parang the House of Representatives has already taken action on the complaints by referring that to committee. So from that date na na-refer siya sa Committee on Justice, yun yung reckoning period ng 1 year na hindi pwedeng mag-file. After that or outside that period, pwede mo na ulit i-file yung verified complaint. No? So kung meron mang, kung ang mangyari man dito ay hindi nga matuloy no, yung trial at ma-dismiss yung impeachment complaint, so nabanggit natin kanina na pwedeng dumulog sa Korte Suprema raising constitutional violations. No, we have to be very clear na kailangan mag-raise ng violation of the Constitution as a legal issue yung petition na yan. Or it can also happen, as we have seen in the past, that public pressure can take this wherever they want to take this, as in the case of former President Estrada's presidency, pumunta ang taong bayan sa EDSA or sa streets, no? Or they can also, bukod dun sa filing of a different complaint, they can also file cases against the Vice President if that's warranted based on the evidence kasi hindi naman siya presidente na may immunity from suit. So you mentioned, sir, no, yung filing of cases. So can the people file cases against the senators na for not taking action or for taking this too long dahil doon na dito sa impeachment proceedings na ito? With respect to personal accountability, medyo malabo. I mean, they can try kasi nga yung part na ito is vested in the senators, so one can argue no na meron silang culpability na meron silang hindi pinerform na duty, pero kasi even senators are not impeachable officers, no? So ang pamamaraan lamang na matanggal sila sa pwesto ay sila bilang member ng body na yan ang magdedesisyon to expel a particular member. So with respect to removal, medyo malabo yan. Kung mag-file ng kaso, I guess one can frame a case for, let's say, dereliction of duty or anything that could be considered as misfeasance, malfeasance. Pero again, ang extent ng mga kaso na yan would probably adjudicate some sort of responsibility pero cannot remove them from their posts. So they can try, but sa tingin ko hindi magiging successful or napaka-tarik ng ika-climb. Ito, nag-issue ang UP College of Law no, ng statement ukol sa impeachment ni VP Sara itong nagdaang linggo. Ano ho yung, isa ho kayo sa mga signatories, I understand. So ano ho yung nilalaman ho ng statement ho na ito? Basically, ina-outline nung statement, unang-una nananawagan siya na mag-proceed no, forthwith doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasi yun yung kinocommand ng Constitution na gawin ng Senado. Wala siyang any judgment on the merits. Ang sinasabi lang ng statement is ipakita sa taong bayan kung ano ba yung ebidensya and let the process play out. Also to give the Vice President an opportunity to defend herself from those allegations. In particular, yung statement ay nire-respondan niya or nire-refute niya in some of those items yung basis ng dismissal de facto na kumakalat dahil nagpalabas ng draft resolution yung some of the offices in the Senate, no. So unang-una yung pagtawid nga no sa Congresses, walang basihan yung teorya na hindi makakatawid if you read the Constitution properly, and also the spirit of impeachment kasi kung ganun pala na pwede mong ma-defeat
yung remedy na yan by delaying or by dribbling, tinatawag nga nila na dribbling, di hindi siya potent remedy. Yun na nga yun na nga lang yung kaisa-isang remedyo natin against these highest officials, no? Tinitingnan din niya yung argumento ng speedy disposition of cases at pinapabulaanan niya yung mga argumento na yun dahil sui generis na ang impeachment. At bukod sa kung tatanggapin man natin na mayroong right to speedy disposition sa impeachment, hindi naman din si Vice President Sara Duterte ang nag-invoke nung karapatan na yan. Ang nangyayari, yung huwes mismo ang nagsabi na violate nila yung right to speedy disposition of cases nung nasasakdal sa impeachment. So napaka-weird nung sitwasyon na yan. Alright sir, panghuli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo sa ating mga senador at sa ating mga kababayan ukol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Right. So sa ating senators, of course, ang oath natin ay to defend the Constitution, and we should follow it, no? As a body of government, as an independent political department, you also implement, you also interpret the Constitution, and let's not interpret it in unreasonable, without basis approaches, no? So sa ating taong bayan naman, kailangan napaka-invested natin dito kasi po ito nga yung after the election, no, naghahalal tayo or nagtatalaga in some cases of the impeachable officers ng mga tao na naluluklok sa pinakamatataas na posisyon na hindi natatanggal ng basta-basta, no? Kung meron silang ginawang katiwalian o hindi pagsunod sa batas o betrayal of public trust, for example, hindi sila basta-basta natatanggal ng mga ordinaryong mekanismo na applicable sa iba. So ito lang ang pamamaraan natin na i-hold sila accountable. At the very least, gusto natin magkaroon naman ng proseso na makita natin kung may katotohanan ba yung mga aligasyon at ano ba yung ebidensya. Otherwise, tsaka diba, parang gusto din natin na marisolba ang issue na ito sa lalong madaling panahon after a trial, kasi unang-una ayaw din natin kung culpable yung impeachable officers, ayaw naman natin na nananatili sila sa posisyon nila day by day that they have access to the power and resources of their office even when they're no longer fit to hold that office. At pangalawa, kung sila nga ay mapawalang sala, they ma-clear yung allegations na yan, and we can be confident again that they can perform their duties. Ayan, maganda ko yung mga sinabi nyo about due process and talaga naman ultimately accountability of our public officials. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Mike Chu. Maraming CUP College of Law Assistant Professor Michael Chu Jr. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark, at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos.
Dapat na tumigil ang sino man na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin. Attorney, yung pong nangyaring problema po sa akin, pwede ko po bang sampahan ng small claims? 291,000 pesos na bigas ang halaga at tinakasan na po ako at hindi ko na po makontak. Ayan ho, pwede nyo ho yan na i-file no, sa ating mga small claims court itong halaga hong 291,000. So yung hong nag-message ho sa atin ay pinautang niya ho ng bigas na nasa halagang 291,000 pesos no, o pinagbilhan niya ng bigas, kaya lang hindi na ho niya makontak at mukhang nawala na ho yung taong kanyang binentahan o pinautang. Sa mga ganito ho, kapag ang halaga ho ay hindi ho hihigit sa 1,000,000 piso, 1 million pesos, hindi ho kasama yung mga interest at iba pa hong cost ng pagkakautang, ay maaari nyo ho yan i-file sa ating mga small claims court. Kaya ho dito, 291,000 yung halaga ng inutang na bigas ho sa kanya, yung naibenta ho niyang bigas, ay pasok na pasok ho yan sa ating mga small claims court. Again, ang kagandahan ho na ating mga small claims court, unang-una ho, mas pinabilis ho yung proseso ho dito kasi unang-una, hindi na ho kailangan ng mga abogado. So in fact, bawal ho ang mga abogado sa ating mga small claims court. Maliban na lamang ho kung sila ho yung nangutang, sila yung idinedemanda o di kaya sila naman ho yung nagdedemanda. So dito din ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga mahabang pleadings. Ano ho yung mga pleadings na ito? Ito ho yung mga naglalaman ng mga argumento o depensa na magkabilang panig nga ho, no? At usually, ginagawa ho yan ng mga abogado. So ang meron ho dito sa ating mga small claims court, templated na lamang ho yung mga forms na gagamitin ho ninyo. Templated, ibig sabihin, fill upan nyo na lamang ho. Kung halimbawa kayo ho yung nagdedemanda, meron ho tayong statement of claim ho dyan. Statement of claim, dyan ho isinasaad ang inyong pangalan, address. Yung pangalan at address ng inyong dinedemanda, kung magkano ho yung sinisingil ho ninyo. At ho yung nature ng pagkakautang. Ay ayan ho, pwede ho ninyo ngayon na fill upan. At yun nga ho, yun doon naman ho sa ating dinedemanda, meron naman ho tayong verified response. Yan naman ho yung sagot ninyo. Sabihin nyo ho dyan kung nakabayad na ho kayo o di kaya wala naman ho utang sa inyo yung nagdedemanda, etc. So, template lamang ho yan at yung mga forms ho ay maaari nyo lamang fill upan. At syempre, lalakipan nyo lamang ho yan ng mga ebidensya ninyo doon ho sa inyong kaso. At syempre, informal lamang ho yung hearing na mangyayari ho dyan. Kaya wag ho kayong matakot at natatapos din ho yan ng isang araw lamang. Kaya ayan ho, at mas mabilis ho magdedesisyon yung mga small claims court ho natin pag nakita na ho ang lahat ng ebidensya at narinig na ho ang parehong partido. So kailangan lamang ho kung kayo ay nasa parehong barangay ay dumaan ho muna ito sa ating barangay and katarungang pambarangay at syempre bibigyan ho kayo ng certificate to file action para ho talaga masabi na wala na ho talagang nangyari, no? Hindi na ho talaga effective o wala na ho nangyaring hindi na ho mapag-usapan ng maganda sa barangay ay yung pagkakautang. Bibigyan ho kayo ng certificate to file action at i-attach nyo ho yan doon sa inyong statement of claim sa ating mga small claims court.
So tandaan lamang ho natin yung prayer nga ho na hinihingi ho natin sa ating mga small claims court ay ayan ho ay yung para ho mabayaran lamang kayo ng inyong pagkakautang at hindi naman ho para makulong yung taong nagkautang ho sa inyo, no, etc. At ibang kaso ho yan, maaaring kasong kriminal, etc. So ayan ho. At syempre ho yung mga desisyon ho sa ating mga small claims court ay pinal na at hindi na ho maaaring iapela pa sa mas mataas na korte. Ito, tandaan lamang ho natin sana ho ayun, nakatulong ho sa inyo at sana ho ay makasingil ho kayo. Malaking-laking halaga din ho yan, halos 300,000 piso. Ay sana ho ay makasingil ho kayo at makita nyo pa ho yung tao na talaga namang nangutang o pinautang ho ninyo. Ito, from Noraline Torres. Ito, connected ho sa ating unang tanong. Magkano po ang bayad sa pag-file ng ating small claims? So, depende ho yan dun sa halaga na sa 500 to 1,000 pesos ho yan, yung filing fees ho natin dyan. At meron pa hong percentage na increase habang tumataas ho yung halaga ng inyong sinisingil nga ho, no? So tandaan lamang ho natin kapag kayo ho ay indigent, ibig sabihin ho ay wala ho kayong kakayahan masyado ho, no, na magbayad nito mga filing fees, ay ito ho ay magiging libre na ho, no. Hindi na ho kayo sisingilin ng ating mga filing fees at docket fees kung kayo ho ay mapatunayan na indigent. So ibig sabihin ho niyan, kailangan ho kumuha kayo ho doon sa barangay ho ninyo ng Certificate of Indigency. And ho, para mapatunayan na talagang kayo ho ay indigent. At kapag mayroon ho kayong certificate ho na ganyan, hindi nyo na ho kailangan magbayad ng mga filing at docket fees sa ating mga small claims court. Ito, question naman from John Villantes. Good day po, sir. Sir, ano po ang dapat kong gawin? Isa po akong interior painter. At yun din ang pinirmahan kong kontrata sa isang kumpanya. Pero pinapagawa po kami sa exterior at sa mga matataas na lugar kagaya ng mga roof deck. Magdadalawang taon na po nilang pinapagawa sa akin. Ano po yung dapat kong gawin? At wala din po akong hazard pay. Sana po ay masagot ho ninyo. Salamat po. Ayan ho, dapat ho ninyong linawin nyo ho muna sa inyong employer ho yan. Kasi ho, kung kayo ho ay may pinirmahang kontrata at dito ho nakalagay, sinasabi ho siya ho ay interior painter. Sa loob lamang ho ng gusali o ng bahay siya magpipintura. Pero ang pinapagawa daw sa kanya exterior, sa labas ho, no? At syempre, medyo delikado nga ho dahil pinapagawa na ho siya doon sa may bubong, sa roof deck, etc. At magdadalawang taon na daw itong pinapagawa sa kanya. So malinaw ho yan na mayroong paglabag ho doon sa kontrata o breach of contract na tinatawag ho natin ng inyong employer sa inyo. So pagka ganun ho, kapag may breach of contract ho, ay maaari ho nating i-invalidate, no? O ipa-terminate ho yung kontrata. Yan ho yung usual ho natin na remedy kapag may breach of contract. At syempre, maaari ho nating singilin ng damages. Damages ho para ho doon sa inyong sinapit nga ho, no? Pero yun, alam man ho natin na mahirap po ang trabaho ngayon kaya hindi ho natin basta-basta pwedeng idemanda na lamang yung ating employer kung magkaganon nga ho. Kaya ayun ho, linawin nyo ho muna, kausapin nyo ho sa inyong employer kung bakit ho naging iba ho yung job description ho ninyo. At yun nga ho, kung kayo naman ho ay regular na empleyado, kunyari doon sa kumpanya, no, sinasabi ho natin, maaari din ho yan na maging kaso for constructive dismissal. Eto, sa constructive dismissal ho kasi, ayan ho, wala naman hong ginagawa ho sa inyo yung, hindi ho kayo pinapaalis ng inyong employer, hindi ho kayo niya pinag-resign. Pero meron ho siyang mga action, o di kaya naman ho mga sinasabi ho sa inyo,
na tipong maaari ho kayong mapaalis sa inyong trabaho dahil nga ho dito sa mga action ho na ito. At halimbawa dito sa nag-text ho sa atin, siya ho ay iniba ho yung nature ng kanyang trabaho, ginawa ho sa labas yung kanyang pagpipintura. Tapos wala pa ho siyang hazard pay. Tapos pinapaakyat ho siya dun sa roof deck. Ayan ho. Ay maaari ho yan pumasok sa constructive dismissal kasi ho may mga action ho ang inyong employer na ginagawa laban ho sa inyo na hindi naman ho talaga na kayo komportable at kayo ay mapipilitan na ho mag-resign dahil nga ho dito sa ginagawang action na ito ng inyong employer. At syempre, pag may constructive dismissal, maaari ho kayong dumulog sa ating mga labor arbiter, sa ating National Labor Relations Commission. Ayan ho, para ho syempre kayo ay ma-reinstate sa trabaho o di kaya naman ho ay mabigyan ho ng separation pay, final pay at damages nga ho dahil ho doon sa inyong sinapit na constructive dismissal. Pero ito nga ho, kung kontrata lamang ho, per contract ho yung ginagawa ng ating nag-text ho sa atin, yun nga ho, maaaring sabihin ho ito ay breach of contract. At ayun ho, maaari kayong makarecover pa rin ng mga danyos dahil nga ho doon sa breach o di kaya naman ho sa paglabag doon sa inyong pinirmahang kontrata. Kaya makipag-usap muna ho kayo sa inyong employer, linawin nyo ho yung ginagawa ho sa inyo. At ayan ho, no, sana ho makasingil pa ho kayo nung sinasabi niya ding hazard pay. Kasi ho, itong mga trabaho na ganito na delikado, ayan ho, at umaakyat sa mga building, sa mga bubungan, ay kailangan ho yan ng hazard pay. Na kahit kakaunti lamang hong hazard pay ho yan, para naman ho sabihin na kapag may nangyari ho sa inyo, may additional ho na benepisyo kayo natatanggap. Dahil nga ho, delikado ang inyong ginagawang trabaho. So sana ho, kayo ho ay makakolekta. At ayan ho, kung kayo ho ay may katanungan pa, maaari din ho kayong dumulog sa ating mga labor arbiter, sa ating DOLE, Department of Labor and Employment, at syempre sa National Labor Relations Commission. Eto, magkomento pa rin ho ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 7, 2025. Dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Mangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tanong naman ho from cellphone number ending in 4005. Good noon, attorney. Meron lang kaming tanong. Kung sakaling malugi yung isang company at mag-file sila ng bankruptcy, wala na ba silang pananagutan sa kanilang mga trabahante? Ayan ho, meron pa rin naman ho silang pananagutan kahit sabihin nyo pa kung nag-file sila ng bankruptcy. Ang una kong titingnan dyan ay kung valid nga ba ho, no? Valid ho ba yung final nilang bankruptcy? Ibig sabihin ho, talaga bang nalulugay yung kumpanya? Kasi ho, meron ho sa ating mga kaso, meron ho sa ating jurisprudence at meron ho, syempre sa totoo naman ho sa ating bansa nga ho, no? Yung mga ibang kumpanya ay nagpa-file ho ng bankruptcy kahit hindi sila nalulugi para makaiwas doon nga ho dito sa pagbabayad sa mga benepisyo sa ating mga empleyado. Kaya yan ho, una-una ho yan titingnan. Okay, una-una ho yan titingnan kung valid nga ba ho yung i-final nilang bankruptcy at kung talaga ho nalulugi na ho sila. Ang ikalawa naman ho dyan, kahit na ho nag-file sila ng bankruptcy ay meron pa rin ho silang pananagutan sa kanilang mga empleyado at syempre ho sa kanilang mga creditors or dun sa mga may pagkakautang ho, sila. Kaya ho, depende ho dun sa anyo nung kumpanya, no? Sabihin natin, ito ay isang korporasyon, ito ba ay isang partnership, etc. So, depende ho dyan, no? Ay, syempre ho, no, may mga titingin ho dyan kung talagang valid ho yung final ho nilang bankruptcy. At syempre, maaari din ho yan ma-rehabilitate
Ibig sabihin ho dyan ay maaari ho silang temporary na isuspend yung pagbabayad ng kanilang mga pagkakautang, etc. Ayusin ho ang kanilang libro, ayusin ho ang kanilang mga finances para ho sila ay makabangon ho uli, no? So maaari ho may mga ganung mga option. Pero syempre ho, nananatili ho na yung utang sa empleyado ay utang ho nila sa inyo yan. So hindi ho nila pwedeng takasan ho yan. At kung sakaling magkagipitan yan, syempre meron pa rin naman ho mga assets yung kumpanya. Ito ho ay ibebenta ho yan. At kapag binenta na ho, ay ang unahin hong bayaran dyan ay yung mga empleyado kasi ho utang ho yan sa inyo. At ang pangalawa naman ho yung kanilang mga creditors o kung kanino man ho sila may pagkakautang. At kaya ayan ho, wag ho kayong mag-alala kapag ho nag-file ho yan ng bankruptcy, pag ho binenta yung maari-arian ng kumpanya, ay ayan ho, dapat ho ay mauna kayong bayaran. Kasi utang ho yan sa mga empleyado ho, no? Doon sa kanilang mga tauhan, utang ho yan sa inyo. Kaya kailangan ho mauna ho kayong bayaran. At syempre ho, saka na ho, yung mga ibang creditors nila, may mga secured, may mga unsecured creditors ho tayong tinatawag, ay ayan ho, ay magpaparte-parte ho doon sa pinagbentahan ng assets ho ng mga kumpanya. So sana ho ay kayo ho ay makarecover at kung hindi ho kayo makarecover, maaari kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment, ayan ho, National Labor Relations, NLRC, para ho kayo ay makatulungan na makakuha ho ng benepisyo sa inyong kumpanya. Ito from Leonie De Leon. Good morning po, attorney. Nais ko pong itanong bakit yung annulment ay tumatagal ng 3 o mahigit pa bago lumabas ang resulta. Sana po ay mai-send sa aking messenger, baka di ko po masundan ang inyong kasagutan. Maraming salamat po. At syempre ho, no, yung ating mga annulment sa ating mga family courts ay ano, o yung pagpapa-invalidate ho ng inyong mga kasal, ayan ho, ay maaari din naman ho talagang tumagal ho yan ng 3 o higit pang mga taon. So depende ho kasi yan sa dami ho ng inyong mga witnesses. Ayan ho. Usually ho kasi yung mga witnesses, ayan ho, dinidinig ho yan o pinapakinggan ho ng korte ng one at a time, no? One at a time. At syempre hindi lamang ho naman yung kaso ho ninyo ang nakabinbin doon sa family court ho, na kung saan ho kayo nag-file ng annulment, no? So ayan ho, marami hong kaso ho dyan, at usually ho, yung susunod ho na schedule ay after pa ho ng 1 o 2 buwan, kasi may mga nauna na rin hong nakaschedule ho sa inyo ng mga didinggin ng korte na iba pa hong matters. Kaya ho kapag ho ganyan, depende ho talaga sa dami ng inyong mga witnesses, etc. Kung gaano ho kakomplikado ang inyong kaso, ay maaari ho talaga yan tumagal ng taon. Ayan ho, wag lamang ho kayong mainip. At ayan ho, at may mga reforms naman ho, reforma na ginagawa ang ating Korte Suprema para ho mas mapadali ang pagdinig sa mga kaso. Katulad na lamang ho yung pagpa-file ho ng mga judicial affidavits. So ayan ho, kaya yung mga witnesses ho natin, hindi na ho mas mahaba. Hindi na ho nagiging mahaba yung presentasyon ho sa kanila kasi ho yung mga sinasabi ho nila ay nasa form na ho ng isang judicial affidavit. So usually kapag ho nandun na ho kayo sa trial ay sinasabi na lamang ho yung pangalan at ina-adapt na ho yung judicial affidavit bilang testimonya ho ng witness. At syempre magko-cross-examine na lamang ho yung kalaban ninyo na abogado. So kaya ayan ho, may mga reforma naman ho na ginagawa para mapadali ho ang paglilitis sa ating bansa. Ayan ho, manalig lamang ho tayo sa justice system at ayun nga ho, kung talagang meron hong merito ang inyong kaso, meron hong merito yung i-final ho ninyong annulment, ay ayan ho ay madidinggin naman ho ng ating mga korte. Ano, from cellphone number ending in 2935. Good morning po, attorney. Ako po pala ay isang taga Mindanao. Napanood ko po kasi ang inyong program tungkol sa floating status ng empleyado. Ayan ho.
Ano kaya ang kanyang katanungan? Pero happy viewing ho sa atin, sa mga nanonood ho sa Mindanao. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre kung sa floating status naman ho ang inyong katanungan, ang floating status naman ho ay valid naman ho iyan. No? Valid ho iyan, i-recognize ho yan ng ating labor code at ng ating mga jurisprudence. Kailangan lamang ho yung floating status ay hindi ho hihigit sa 6 na buwan. Ayan ho, 6 months. So kapag after ho ng 6 months, kayo ho ay nasa floating status pa din, kailangan ho pabalikin na ho kayo ng inyong employer o di kaya naman ho ay tanggalin na ho kayo sa trabaho. So ganun ho, wala hong dapat na tumagal more than 6 months na floating status. So either babalik ho kayo ng inyong employer o tatanggalin na ho talaga kayo sa trabaho. So ayan ho, kaya kailangan ho linawin nyo ho yan sa inyong employer kung more than 6 months na ho ang inyong floating status. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang mga komento sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 7, 2025. Dapat na bang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? From cellphone number ending in 1150, dapat na simulan na para malaman ng taong bayan kung talagang may basehan ang pag-i-impeach kay VP Sara, lalo na sa kanyang questionable confidential funds. Ayan ho. At from cellphone number naman ending in 8475, dapat nang tapusin ang impeachment dahil mas madami pang mahalagang usapin at issue na dapat na talakayin ng Senado, lalo na ang taas ng presyo ng mga bilihin. Ayan ho. Yan, makikita ho natin yan kung tutuloy yung impeachment trial ngayong darating na linggo o kung i-dismiss nga ba ho ito ng ating mga senador. Pero ayan nga ho, no? At sinabi nga ho ng ating guest kanina na maaari din naman na maaring ma-dismiss nga ho, no? Kasi may numbers nga ho, no? At yun nga, sabi ng ating resource person kanina ay hindi ho constitutional yung gagawin ng Senado kung sakali man na pagdi-dismiss nga ho, de facto dismissal doon sa impeachment complaint na hindi pa nga ho sinisimulan yung impeachment trial nitong Senado. So makikita ho natin yan, tingnan ho natin ngayong darating na linggo ano ho yung mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.